batang binansagang Aquaboy ng Batangas. Dahil sa edad na 5 taong gulang pa lamang, abay, napakagilas kong lumangoy. Ang tunay na super lola ng Caloocan, sa edad na 71 years old, negosyante, driver at TikToker. All in one. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Kinagigiliwan sa TikTok ang isang bata sa Batangas ng estilo raw sa paglangoy. Aba, pang-Olympics. Pero napansin ng followers na tila may kakaiba sa kanya. Cute na cute at bibong-bibo pa. Pero dito talaga naaliw ang followers ng 5 taong gulang na si Keynes, ang kakaiba niyang talento sa swimming. Para bang natural habitat na rin niya ang tubig. Sa tuwing siya ay lumalangoy, mabilis, maliksi, at kitang-kita na talagang nag-enjoy siya. Baka nga pagtagal, daigin pa niya ang American swimmer na binansagang most decorated Olympian of all time na si Michael Phelps. Talagang happy place niya ang tubig talaga. Anong gusto mo sa swimming? Magja-jump. Magja-jump? Bakit? Favorite ko kasi mag-jump. Favorite ko kasi mag-swimming. Kasi? Masarap yung tubig, malamig. Pero habang lumalaki si Keynes, may mga nakapansin na tila may kakaiba sa kanya. Ang mga bias niya kasi, tila mas maliit kaysa sa karaniwan. Ang dahilan pala, mayroong iniindang kondisyon ng bata mula nung nasa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang ina. Ayon sa kanyang Mami Viol, itinuturing nilang sorpresa mula sa Panginoon ang pagdating ni Keynes sa buhay nila ng kanyang mister na si Jessie. A week after my birthday, nung nalaman ko na pregnant ako, ang post ko pa noon sa social media, sabi ko, wala na po ako mahiling pa, Lord. Gusto ko lang po magka-baby. A week after, binigay siya. Ang tawag ko sa kanya, gift, kasi binigay talaga siya ni Lord. Yun nga lang, sa kanyang prenatal check-up, may napansin daw si Doc na tila kakaiba sa sanggol. Nagpa-congenital anomaly scan nga kami, gawa ng 6 months. Nagkakaroon na ng duda si Doc kasi nga yung mga big bones niya, hindi siya nag-i-increase ng growth. Or di ba meron ang fetus, meron siyang standard na size, hindi siya pumapasa doon. Sumalang sa iba pang test si Mami Viol. Sa ika-6 na buwan ng kanyang pagbubuntis kay Keynes, heto ang naging diagnosis. Doon sa final na result sa diagnosis, may achondroplasia. So nung tinanong ko si Doc, kung ano yon, sabi niya nga, unano. As in, unano kasi is talagang yun yung term na ginagamit in Tagalog. Ayon naman kay Dr. Evan Tan, isang orthopedic surgeon, hindi sa lahat ng pagkakataon na mamana ang dwarfism. Pinaka-common na klase ng ganito ay yung tinatawag na achondroplasia, which is yun yung meron si Keynes. No? So yung sa achondroplasia, ang nangyayari dito ay may gene mutation sa tinatawag na FGFR3 gene. Ito yung may role sa paglago at paglaki ng buto natin. No? So dahil may mutation siya may gene mutation siya, so nahihirapan yung paglaki. Pwedeng ito namamana, pero pwede din siyang spontaneous mutation na tinatawag. So pwede siya mangyari kahit na kanino. Minsan kahit parehong magulang mo ay normal yung tangkad, pwede ka pa rin magkaroon kasi spontaneous siya. Kung prevention, sa ngayon medyo wala. Aminado si Mami Viol, noong una, hindi niya matanggap na may dwarfism ang kanyang bunsong si Keynes. Dumating pa sa puntong sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa naging lagay ng kanyang anak. Pag ikaw kasi yung parents, tas ikaw yung nanay, tas sa'yo manggagaling yung baby, iba yung emotion eh. Kasi parang mapipil mo na ikaw yung may kasalanan eh. Parang may ginawa kang hindi maganda. Hagulgol talaga to the max. Hagulgol. Ako talaga, ang inisip ko talaga that time is kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Kumbaga sobrang liit lang ng knowledge ko eh. Laking pasalamat na lang ni Mami Viol sa kanyang pamilya. Lalong-lalo na kay Daddy Jesse na palagi raw pinapalakas ang loob niya. Si husband talaga super supportive. Sabi niya gano'n na walang problema kung ayaw nila sa anak ko, tayo yung magpo-focus sa anak natin. Kaya naman,
Sa kabila ng kondisyon ni Keynes, pinili na mag-asawa na magtiwala sa kakayanan ng kanilang bunso. Lahat ng klase na aktibidad ipinasusubok sa kanya at ipinagmamalaki ng buong pamilya. Talagang happy place niya ang tubig talaga. Dancing is also one thing na favorite niya. Pag naririnig ko siya na may lagi siyang may inuulit na song, alam ko na may kinakabisado siyang step. Tapos magugulat na lang ako na, bigla na lang siya sumasayaw-sayaw na o di bibidyohan ko naman. Yun nga lang, sa pagsasaliksik ni Mami Viol, nalaman niyang hindi lamang height ang posibleng maging problema ng mga taong may dwarfism. Isa sa parang health concern sa mga may dwarfism is yung bone nila is brittle or malambot, madaling ma-break, ganyan. So, nag-start sa kanya sa teeth. Maliliit po lahat ng organs pag may dwarfism. So, even yung ang kanilang ear canal is mababaw, so prone to infection. Ang kanilang lungs is maliit, so prone sila sa pneumonia. At tila napatunayan daw niya ang mga kahinaang ito ng mga may dwarfism sa ilang activities na pinasusubok niya kay Keynes. Nagtry kami noon yung push bike competition, kaya lang yung pala, naging disadvantage pala sa kanya kasi nga medyo weak yung tuhod niya. Paano kaya nalampasan ng pamilya ni Keynes ang mga pagsubok na dala ng kanyang kondisyon na dwarfism? Palagi nating sinasabi dito sa programa, hindi dapat hadlang ang pisikal na kakulangan sa pag-abot sa mga pangarap. Pero aminadong pamilya ni Keynes na dahil sa kanyang dwarfism, kung minsan mas humihirap ang kanilang sitwasyon. Saglit na nagmasid ang 5 taong gulang na si Keynes sa gilid ng swimming pool. Maya-maya, bigla na lang siyang lumundag. Walang katakot-takot siyang dumiretso sa ilalim ng tubig. Bumalik sa ibabaw at nagpasirko-sirko pa. Nilangoy din niya ang buong kahabaan ng swimming pool. Pansinin na hindi lang kiddie pool, kundi isang adult size o malalim na swimming pool ang nilundagan ni Keynes. At daig pa niya mga kasabay niyang nakakatanda. Anong gusto mo sa swimming? Magja-jump. Bakit? Favorite ko kasi mag-jump. Favorite ko kasi mag-swimming. Kasi? Masarap yung tubig, malamig. Sa pagsasaliksik ng kanyang Mami Viol, nalaman niyang hindi lang sa tangkad dihado ang mga may dwarfism tulad ng kanyang anak na si Keynes. Marami rin sila mga kahinaan sa katawan. Pero dahil sa paghihikayat ng kanyang pamilya at full support ng kanyang asawa, nahikayat siya na tumutok na lamang sa mga bagay na kayang makontrol. Gaya ng silver cup para sa kanyang sensitibong ngipin. Baka magkaroon siya ng infection sa gums. So para ma-prevent namin yun, nagpakabit na siya. At dahil napakahusay niyang lumangoy, tuluyan na nila itong pinakarir kay Keynes. Toddler pa lang siya, in-enroll na siya ng kanyang mga magulang sa swimming class. Naging advantage sa kanya na wala siyang fear sa water. So, madali sa kanya para matuto. Nung 3 years old siya, in-enroll na namin siya sa swimming lesson. And then, 4 years old, may advance na siya. Unang sabak pa lang daw ni Keynes sa swimming class, bumili agad ang kanyang coach. Nag-start po siya sa amin, talagang may talent na po yung bata. Nakita ko po may talent na po kagad yung bata eh. So hindi siya takot sa tubig. Si Keynes po, talagang pagka-start pa lang ho namin, nag-underwater na ako kagad siya. At ang kanyang pagbabackflip, nagawa rin daw niya sa dagat. Kaya lalong lumakas ang loob ni Mami Viol na i-vlog ang athletic journey ng kanyang anak. Gusto kong makita ng mundo yung buhay ng mga little person on a daily basis. I mean, gusto kong makita nila how great sila, how smart, talented. Yun nga lang, hindi na iwasan na may mga nagko-comment ng negatibo dahil na rin sa kondisyon ng kanyang anak. Bashing is talagang ruthless talaga in social media. It affects me kasi nanay ako, lalo pag yung anak ko yung binabash. Minsan, gusto ko ng, alam mo yun, shutdown na lang, ayoko na, private life na lang ulit kami. Tiyempo naman, kung kailan halos ma-depress si Mami Viol sa mga nambash, nadiskubre niya ang isang community sa social media na eksklusibo para sa mga tinatawag na little people. Dito,
nakampanteng ginang dahil napagtanto na hindi porket kakaiba ang kanyang anak, ito'y may tuturing na kawawa. Yung big dreams for little people. So nung nakasalay ko doon, nakausap ko yung mga mismo mga little people, yung mga mommies doon, yung mga talagang members din na little people. Madaling makapag-communicate kasi personal experience na may mga nasense ako na something wrong kay Keynes, nung maliit siya, tinatanong ko sa kanila. Yun yung kagandahan ng group. Hindi ako nahirapang palakihin si Keynes dahil sa kanila. Nagkaroon ako ng turnaround point nung sabi ko, gusto ko matanggap ng anak ko ng buo yung sarili niya. And then parang may bumulong sa akin na, paano niyong gagawin yung kung ikaw as a mommy, hindi mo fully tanggap. So doon ako nag-shift. Nag-focus ako ngayon sa anak ko. Nang magsimulang baguhin ni Mami Viol ang kanyang pananaw sa kanyang bunsong anak na may dwarfism, unti-unting nakita rin niya na kung tutusin, mas marami mga tagahanga si Keynes. Minsan naglalakad kami sa mall, maririnig ko may nagbubulong, yan yung bata sa social media, yung magaling lumangoy. So nakakatuwa, di ba? Hindi yung titingnan siya ng tao kasi, ayan liit niya. Hindi ko in-expect na magbo-blow siya overnight na biglang 100,000 followers. Hindi ko siya intended para maging popular kami. And then natutuwa ako kasi marami kami na-inspired. Dumadating sa point namin nagme-message sa akin na, Mami, ako nahihiya akong i-expose yung anak ko pero dahil napanood ko kayo, mas naging open up ako sa situation niya. That keeps me going. Kasama na rin ang inyong lingkod sa mga bumilib. Kaya naman, kasabay ng pagbuo namin sa istoryeng ito, inalam na rin namin ang posibilidad na makasali si Keynes sa ating National Para-Olympic Swimming Team. May mga classification din po kasi yan. Halimbawa yung class S1 to 10 is for orthopedic handicap. S11, 12, and 13 is for visual impairment. And then S14 is for mental impairment or intellectual impairment. Usually nasa S6 to S7 po ang dwarfism. Depende kung meron pa siyang disability na iba. For the team or Team Philippines, meron ho siyang yung 30 years old to 7 to 18 years old is youth games yun, pang youth. So meron hong junior youth na 13 to 15 and then 16, 17, 18 is the senior youth. Habang nagbibilang pa ng taon si Keynes para makasali sa national team, payo ni Coach, tuloy-tuloy lang sa sports dahil kung napapalakas nito ang ordinaryong tao, mas lalo pa sa mga may kondisyon na tulad ng kay Keynes. Health benefits, of course, kailangan ko yun. Exercise po to. So, healthy body, healthy mind. So, napaka-importante yun. At siyempre, dapat studies first. Marunong na siya ng addition, subtraction. Pero yung the most simplest lang talaga. Kasi 5 pa lang naman din siya. Sinisiguro na rin ni Mami Viol na may mga options si Keynes sa hinaharap. Kaya isa sa naging investment ng kanyang pamilya ang negosyo na tumatanggap ng mga little people. At isa sa mapalad na nabigyan ng kinabukasan ng dahil dyan, ang 31 years old na si Melay na meron ding dwarfism. Parang pangalawang nanay ko na po siya. Kasi yung ano po kasi niya kay Keynes is kumbaga ina-apply niya rin po sa akin. Ang dami ko pong nalalaman tungkol sa mga kapansanan namin. Nung pinanganak ko si Keynes, isa sa naging advocacy ko noon, saka isa sa dream namin mag-asawa, dahil nga kami na may nasa business, is yung makapag-put up ng business na kaya namin tumanggap ng mga little people talaga. Si Melay po ay maliit, pero may mga bagay po na kaya ko na hindi nila kayang gawin. Ngayon, bukod sa swimming, sumusubok na rin si Keynes ng iba pang sports tulad ng biking. Ang kwento ni Keynes hindi lamang tungkol sa isang batang may kapansanan na nabiyayaan ng pambihirang talento, kundi patunay sa kasabihan na behind every young child who believes in himself is a mother who believed first. Si Keynes ay maliit pero incredible kasi naman talaga talented. Talagang napaka-smart and talented. Hindi lang siya, given yung mga ibang little person. Ang mga kapatid nating may special condition, siyempre, kailangan ng special attention. Kung aalalay sa kanila ang lipunan, isipin nyo na lang kung gaano kalaking kontribusyon ang pwede nilang maibigay sa ating bayan. Sa ating pagbabalik,
ang jack of all trades na lola mula sa Caloocan. Talaga namang ma-inspire kang magsipag sa kwento ng buhay niya. Dito sa Pilipinas, kapag umidad ka ng 71 years old, kadalasan, iniisip natin, retirado ka na. Pero, ang trending na super lola ng Caloocan, hindi lang basta kumakayod ha, kundi kaliwat kanan pa ang mga sideline. Walang katakot-takot sa kalsada itong tricycle driver na nakilala namin sa Caloocan. Lahat na makasabay niya, napapatingin sa kanya. Paano ba naman? Isa siyang lola. Siya si Nancy, o mas kilala bilang Nay Bomba. Kahit mga lalaki, napapatras sa astig niyang galawan. Pero stricta rin daw siya sa disiplina, kaya itinanghal pa siyang presidente ng TODA. Nung namatay ang tatay niya, nagbiyahe na ako ng tricycle. Bumili na akong sariling tricycle. Nabiyahe-biyahe ko na hanggang natutong na ako magbiyahe kahit saan. Pag magpapahatid ng pasahero malayo, minsan sa Pampanga, nagka-tricycle ako, naghahatid ako doon. Mukha bang pamilyar? Siya rin kasi ang mukha sa likod ng patok na Nanay Nancy Vlogs. May mga astig na hugot lines. Nahalikan na naman ako ng init. Buti sana kung ikaw to eh. Kala nila masarap ang buhay ko. Di nila alam ako ang masarap. Reels na silent pero ang daming nakaka-relate. At videos sa beach na inspirasyon sa mga hindi pa sa summer vacation. Isa si Roda sa mga proud na anak ni Nanay Nancy. Pero kakaba-kaba rin siya sa tuwing nagda-diving si Nanay Nancy para sa content. Ayun, naano ko sa kanila, kung may nagtatanong lang naman, kaya mo pa ba? Buti kaya ay, Nay, sabi niya, ba't buti kaya mo pa magtalon dyan sa taas-taas na yan? Bakit? Tatalon ka lang naman, hindi ka naman tatama doon sa bato, hindi sa tubig. Nagulat na lang daw si Roda na sikat na pala ang kanyang ina sa social media. Hindi ko nga alam yun, sinend lang sa akin din, nagulat ako eh. Dito sa Bagong Silang, kilala na ako. Kaya pag nagdaan ako, pag nasalubong ako niyan, sisigaw na yan sila, Nay, bomba! Ay, bombahan ko man ang motor ko. Kahit yung pulis nga, nagsisigaw yan. Pero teka, hindi lang yan ang pinagkakabalahan ni Nanay Nancy. Ang taktika niya kasi, kung anong mas mapapadali sa buhay niya, ininegosyo niya. Tulad na lang ng pagkakarwash. Pag sa karwash naman, pag may motor na magpapakarwash na ayaw nila maglinis, ako ang naglilinis. Nililinis ko dahil wala yung anak ko. Kung nandyan sila naglilinis. Pag wala, ako ang naglilinis. At lalayo pa ba siya para bumili ng sabon? Pati pagawaan niyan, inaral na rin niya. Ngayon, ay, naglagay ako ng tinda-tinda ako ng gasolina para pagkaabalahan ba akong ng pandemic, hindi na ako nagbiyahe-biyahe. Yun na ang ginawa ko, magtinda-tinda na lang ako. Akalain mo rin ba? Pati construction, pinasok din ni Nanay Nancy. Itong bahay ko, construction. Tulong ako sa mga gumagawa. Batid ni Nanay Nancy na hindi pangkaraniwan sa babae ang pinasok niya mga hanap buhay. Ang katuwiran naman ng ating wonder nanay, diskarte niya ito para hindi na niya kailangan pang magtrabaho ulit sa abroad. 36 years old si Nanay Nancy nang mamatay ang una niyang asawa. Batang-bata pa noon ang dalawa nilang anak. Tanging naisip niya noon ang kumita ng malaki para sa kinabukasan ng mga bata sa pamamagitan ng pagiging isang OFW. Ngayon, nung nabiyuda na ako, asawa ko wala na. Siyempre, hirap maghanap buhay. Natuto na rin ako magtrabaho. Dito lang sa kung ano-anong gagawin ko. Maliit pa yan sila. Dito na rin kami naglipat sa Bagong Silang. Ano pa lang siguro wala pang isang taong kami tumira, namatay ang tatay nila. Yung nga na kuryente. Yun lang. Tapos ako na nagpursige sa kanila. Ngayon yung panganay, nung may kapatid ako nasa Saipan,
pinapunta niya ako doon. Siguro magtatatlong taon din ako doon. Pero ang hindi inaasahan, biglang nagkasakit ng malubha ang kanyang panganay na siya nitong ikinamatay. Doon, naisip ni Nanay Nancy na mas kailangan siya ng kanyang mga anak sa bahay. Umuwi naman ako dahil namatay nga yung ate niya, panganay ko, na ano yata yung tubig sa baga. Yun, umuwi ako. Hindi na ako bumalik. Ako na nag-alaga sa kanila hanggang ngayon. Umibig pang muli si Nanay Nancy at nagkaroon ng 2 pang supling. Subalit, isa sa mga ito ang nasawi sa pagkapanganak. Pero ang nasagap ni Nanay Nancy mula sa pangalawang asawa, ang hilig nito sa motorsiklo. Nagkaanak ako. Bali, siya ang panganay ko doon sa pangalawa kong asawa. Tapos may isa, pero namatay din nung pinanganak ng buwan. Yun lang, tapos natuto na ako magmumotor. Nang mamatay din ang ikalawang mister, doon na naisipan ni Nanay Nancy na mag-tricycle. Nung namatay ang tatay niya, nagbiyahe na ako ng tricycle. Nabiyahe-biyahe ko na hanggang natutong na ako magbiyahe kahit saan. Dahil sa kanyang pagpupunyagi, solong na itaguyod ni Nanay Nancy ang pamumuhay at pag-aaral ni Rhoda at ng isa pa nitong kapatid. Ngayon, nakakatulong na sila sa kanilang ina. Hindi ko man nakwento to sa mga kaibigan ko, sa mga anak ko. Pero alam ng Diyos kung gano'ng kamahal yung nanay ko. Nung nag-abroad ako kasi, siyempre talaga manghirap ng buhay. Dumadaan ako dito palagi. Nakikita ko yung bahay nila, walang ilaw, walang tubig. Siyempre maaga ako nag-asawa eh. Sabi ko mag-abroad ako. Yung unang sasahurin ko, palalagyan ko sila ng ilaw at tubig. Yun. Tapos, monthly pinapadalan ko siya. Pero si Nanay Nancy, ayaw pa rin tumigil sa kaliwat kanang sideline. Kahit pa 71 years old na siya. Na naman siya pagta-tricycle. Service na naman siya. Pag nag-uusap kami, pinapagitan ko siya, huwag ka nga pumupunta sa mga malalayo na eh. Nag-aalala ako sa'yo eh. Ganon din yung anak ko. Ito, mahilig din mamasyal. Sabi ko, ikaw nagpapahatid ka pa kay nanay kung saan-saan. Alam mo, matanda na yun. Ganon. Ayun ang matatandang kaibigan ko dyan. Nag-ano yan, bakit daw tanda na nila, hindi nila kayang ginagawa ko. Yun ang naanuhan nila. Ba't ikaw? Sabi niya, ilang taong ka na? Tatanungin nila ako. Sabi ko, bakit 71? Ano pang hinahanap niya? Ba't ang trabaho mo? Trabahong lalaki. Sa trabaho mo. Ay, yun ang kaya ng katawan ko eh. Ayaw ko yung patigil-tigil sa trabaho. Bakit nga ba patuloy sa paghanap buhay pa rin si Lola Nancy kahit nakapag-graduate na ang lahat ng mga anak niya? Sa kabila ng pagiging single parent, nagawang mapagtapos sa high school ni Lola Nancy ang kanyang 5 anak. Subalit, naniniwala siya na hindi pa dito nagtatapos ang kanyang karera. Inabutan ng aming team ang 71 years old na si Nanay Nancy na abala sa pagre-repack ng kanyang panindang homemade sabon. Ilang saglit pa, sumabak na siya sa pagkakarwash. Maya-maya pa, papasada na uli siya ng tricycle. At magti-tiktok pa nga. Sa kabila ng pagiging sobrang busy, isa ang bukod tangi kay Nanay Nancy. Hindi siya nakakalimot tumawa. Ini-enjoy din niya ang kinikita sa pamamagitan ng mayat-mayang swimming na lagi rin niyang ibinibida sa kanyang mga vlog. Magyayaan kami mag-swimming. Nakakarating kami ng Batangas, lahat doon. Tapos pag umuwi ako sa amin, ayun. Yun, ang kasama ko palagi. Iniikot namin yung hindi niya manaikutan. Pinupuntahan namin yan. Kaya nung naligo kami sa Pandan, tuwa sila pag ako nagtalon. Ay, ang taas-taas nun. Iba rooftop ko. Tapos ngalsada. Natalon ko yun. Diyan sa Bulacan, tatalon ako. Kung mataas na bato, natalon ko yun. Sa totoo lang, pwede na magretiro si Nanay Nancy. Pero boring daw kung nakatunganga lang. Sa sipag talaga, masipag nanay ko. Yun lang may pagmamalaki ko sa kanya.
Hindi siya sanay nang nakaupo lang may pagchismisan. Hindi niya ugali yun. Kaya nga, hindi ko alam kung naiinggit sa kanya yung kapitbahay namin, sobrang sipag niya, baka ganun. Pagising talaga yan sa umaga, minsan sabi, ba't di ka kasi natulog? Ba't di ka kasi magpahinga? Ay, hindi nga ako sanay magpahinga. Mas masaya ako na may akong ginagawa. Hindi nyo kayang gawin, ako kaya ko. Ano ba Nancy ang ginagawa mo sa bahay mo? Kita nyo naman ang trabaho ko. Kaya mo pa yun, buti wala kang sakit. Sabi, paano kung magkasakit? Magkakasakit ka pag hindi ka magtrabaho. Ngunit kung si Nanay Nancy hindi mahilig sa chismis, ang mga chismosa, abay, parang ang dami raw oras sa kanya. Lalo na dahil medyo extreme ang mga trip niya minsan. Maiksi lang ang buhay, magpakasaya kayo. Kaya sa lahat ng bashers, heto ang banat sa inyo ni Roda. Eh naku, kahit anong salita ko sa kanila, hindi naman sila nakikinig. Kaya akala nung iba, pinababayaan lang namin siya na ganun siya. Pero di nila alam na hindi naman talaga namin siya pinapabayaan. Yung hanap buhay niya, gusto niya na yan eh. Kasi kung sa kakainin lang, kaya ko naman siyang pakainin. Diba? Kaya lang, gusto niya talaga na naghahanap buhay pa rin siya. Isa pang may pagmamalaki ni Nanay Nancy, kahit 71 years old na siya, wala siyang sakit na kailangan ng maintenance. Ayun lang, sa nanay ko, masaya ako kasi wala siyang nararamdamang iba. Wala siyang, ano lang, pagka masakit ulo niya, siguro kulang sa tulog, di ba? Pero wala siyang mga maintenance na high blood, hindi siya high blood. Wala siyang diabetes, nakagaya ng ibang matatanda na, di ba? Ang daming nararamdaman. Sekreto lang daw ni Nanay Nancy, healthy lifestyle at positibong pananaw sa buhay. At kahit kabila na nga ang sideline niya, hindi raw talaga niya ito ginagawa para yumaman. Kontentong-kontento na raw siya sa payak na pamumuhay. Basta siya ay busog, masaya at nakakapag-swimming. Wala ako nag-screenshot nung ganyan, nung nag-byuda na ako. Kaya ngayong Mother's Day, ang handog ni Roda sa kanyang Nanay Nancy, simple pero marahil madalas nang nakakalimutan, lalo ng kabataan ngayon, ang magpasalamat sa magandang buhay na ini-enjoy nila ngayon. Tunay na inspirasyon si Lola Nancy. Hindi lamang sa mga tulad niyang single parent, kundi pati sa iba pang senior citizens na maaaring iniisip nila na wala na silang iba pang mararating sa buhay nang dahil sa kanilang edad at sitwasyon. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.